Good day everyone, I'm Resi Domingo. Kumusta na po kayo mga kaibigan, mga kapatid? Ang topic po natin ngayon ay tungkol sa verse sa Bible sa John chapter 17 verse 15. Ang sabi, I pray not that thou shouldest take them out of the world, but that thou shouldest keep them from the evil. Ito po yung title ng ating topic ngayon. Thou shouldest keep them from the evil. John 17 verse 15. Actually, ito lang yung last part ng verse na ito. Dito sa ating background picture, nananalangin ang Panginoong Jesus. At itong sinabi niya na thou shouldest keep them from evil, ay pinapanalangin niya ito para sa kanyang mga disipulo. Ang pag-uusapan lang natin dito anong ibig sabihin ng word na evil dito na sinabi ng Panginoong Jesus. Iba-iba rin yung meaning na word na evil dito sa Bible. Dito ay meron ako nilagay na 2 verses galing sa Matthew. Yung sa taas muna, basahin natin, Matthew 5 verse 11. Blessed are ye when men shall revile you and persecute you and shall say all manner of evil against you falsely for my sake. Ito ay galing dun sa Beatitudes. Dito hinighlight yung word na evil. Yung all manner of evil, na ito yung mga maling kwento na sinasabi ng mga marites, ng mga chismosa, okay, laban sa isang tao. In this verse, particularly na sinasabi ng Panginoon na yung mga maling kwento na sinasabi sa iyo dahil sa pagdilingkod mo sa Panginoong Jesus. Yung sinasabing for my sake, na pinagpala ka kasi tinutuligsa ka sa iyong tapat na pagdilingkod sa Panginoong Jesus. Kaiba ito doon sa ating topic sa John 17 verse 15. Doon naman tayo sa bandang ibaba, Matthew 6:13. Ang sabi, and lead us not into temptation but deliver us from evil. Etong kapirasong verse sa Matthew 6:13, yung kapirasong sentence na to, galing dun sa sample prayer na binigay ng Panginoon. Yung Our Father, okay? Our Father which art in heaven. Yung sinasabing word na evil dito, kamukha na nung evil dun sa John 17 verse 15 kasi pareho sila ng Greek word. Mga suki natin dyan, kung naalala nyo, etong background picture na ito ay kinuha ko doon sa aking video na ang title ay The Prayer Ministry of Jesus Christ. Meron tong 4 na parts. Matagal na ito, 4 years ago na ito. Sana kung naalala nyo, sana po ay balikan natin kasi ang salita ng Diyos ay hindi naluluma. Okay? At doon sa mga bago pa lang, panoorin nyo itong aking video, Prayer Ministry of Jesus Christ. Ilalagay ko sa comment doon sa Facebook yung link. And then doon sa YouTube, ilalagay ko dun sa description sa ibaba. Itong ating topic ay in-excerpt ko sa part 3 ng Prayer Ministry of Jesus Christ. I pray not that thou shouldest take them out of the world, but that thou shouldest keep them from evil. Okay. Itong versikulong ito na panalangin ng sa Garden of Gethsemane ay panalangin niya dun sa mga mananampalataya. Ang panalangin ng Panginoon na ingatan tayo sa evil, sa kasamaan. Particularly, yung evil dito, not referring to yung panganib na mangyayari sa atin na ikaw ay masasaktan, mahihirapan. Although kasama yon, ang evil na tinutukoy dito ay yung prinsipyo, yung kalikuan ng gawi ng world system. Na halimbawa na pinapanalangin ng Panginoon na ingatan tayo doon sa masasamang gawain, kaisipan na ginagawa ng mga unsaved, ng mga taong may mga bisyo, mga ganon, na tayo ay hindi mahawa doon sa may mga bisyo. Yun yung pinagpe-pray ng Panginoon. Ang Panginoon, although ito, pinagpe-pray niya yung spiritual protection, I did not discredit that Jesus also wants us to protect from physical harm and danger. Ina-emphasize din ng Panginoon sa Kristo yung ating spiritual protection. Kung pinapanalangin natin yung ating mga anak na malayo dun sa mga masasamang tao, di ba? Subalit kung yung mismong anak natin ang lalapit doon, sayang yung panalangin natin. So, ang ipinapanalangin dito ng Panginoong Hesukristo at dapat nating panalangin din natin sa ating mga anak, yung siya ay maprotektahan
spiritually. So, spiritual protection din and spiritual growth din ng isang anak ng Diyos. Maraming pong salamat sa inyong pagsubaybay. Hanggang sa muli sa panibagong topic na ating pag-uusapan. Pagpalain tayo ng ating Panginoon.